Kwento. Good night scene. Alas 11 na ng gabi. Tahimik na ang paligid pero gising pa rin ako. Sa halip na magpahinga, hawak ko pa rin ang cellphone ko, tinititigan ang chatbox kung saan nakabukas ang pangalan niya. Siya ang crush kong matagal ko nang pinagmamasdan. Buong araw, nag-iisip ako kung paano ko siya kakausapin. Simple lang naman ang gusto ko, makabati man lang, kahit isang simpleng hi o hello. Pero gaya ng dati, natatakot akong baka isipin niya na istorbo ako o baka hindi niya ako pansinin. Kaya ngayong gabi, sa wakas, nag-ipon ako ng lakas ng loob. Pinindot ko ang chatbox at nag-type ako ng 2 salita lang. Hindi sobra, hindi kulang. Good night. Kasabay ng pagtama ng hinlalaki ko sa send button, biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Para akong estudyanteng unang tinawag sa recitation. Ilang segundo lang, nakita ko agad yung maliit na checkmark. Tapos biglang nag-blue. Scene. Wala nang kasunod. Walang emoji. Walang reply. Walang good night din. O kahit simpleng thumbs up man lang. Wala. Scene lang. Napatingin ako sa kisame. Tapos natawa ng mahina. Pero yung tawang pilit. Grabe naman. Sabi ko sa sarili. Ako lang pala ang puyat para sa kanya. Habang nakahiga, hindi ko mapigilang isipin. Baka busy lang siya. Baka antok na, o baka hindi lang talaga ako ganun ka-importante sa kanya. Napapikit ako at doon nagsimula ang mahabang paglalakbay ng isip ko. Naalala ko lahat ng mga simpleng moments sa eskwela o sa lugar kung saan kami madalas magkita. Yung tipong kapag dumadaan siya, bigla akong tatahimik, sabay titig sa notebook na hindi ko naman binabasa. Yung mga pagkakataong nagkasalubong ang mata namin saglit at sa akin, buong mundo na. Ngayon, isang good night lang ang kaya kong ibigay at ang natanggap ko lang, scene. Alam mo yung pakiramdam na parang ikaw yung bida sa pelikula pero walang happy ending? Ganon. Ako yung karakter na umaasa sa simpleng reply kahit 3 letra lang sana. Net. Pero kahit yon, wala. Naisip ko tuloy, baka oras na para tanggapin na hindi lahat ng taong gusto natin, gusto rin tayo pabalik. Masakit, oo. Pero totoo. Pero sa kabila ng lahat, hindi ako nagsisisi. Kasi kahit hindi niya sinuklian yung effort ko, kahit hindi niya pinansin ng ganon, at least alam kong kaya ko palang magparamdam. Kaya ko palang ilabas yung nararamdaman ko, even in the smallest way. Kaya ngayong gabi, habang nakahiga ako at pinipilit ipikit ang mga mata kong mabigat na sa puyat, ngumiti ako ng mahina. Good night, bulong ko ulit kahit alam kong hindi na niya maririnig. At kahit sa kwento kong ito, ako lang pala ang puyat, ako lang din ang nagmahal ng tahimik. Pero siguro, okay lang. Kasi darating din yung oras na may magre-reply din ng buong puso. Hindi lang scene, kundi isang good night din. Ingat ka, ha? At doon, dahan-dahan akong nakatulog habang hawak pa rin ang cellphone ko at ang mensahe kong hindi pinansin. Alas 11 na ng gabi, tahimik na ang paligid. Yung tipong maririnig mo na lang ang huni ng kuliglig sa labas. Dapat tulog na ako ngayon. Pero ito ako, nakahiga pa rin, hawak ang cellphone na parang buhay ko na. Kanina pa ako nag-iisip kung dapat ba akong mag-message. Ang daming tanong na umiikot sa isip ko. Baka istorbo lang ako. Baka matulog na siya. Baka isipin niya clingy ako. Pero alam mo yung pakiramdam na kahit ilang beses mo pigilan ang sarili mo, hindi ka mapakali hanggang hindi mo nasasabi? Ganon. Kaya nag-type ako. Simple lang. Walang arte. Good night. Pinindot ko ang send. At doon nagsimula yung kaba. Parang may kuryente sa dibdib ko. Ang bilis ng tibok ng puso ko. Parang ako lang yung gising sa buong mundo. Ilang segundo, may kumislap sa screen. Scene. Wala nang kasunod. Hindi na gumalaw yung 3 tuldok na inaasahan kong susunod. Wala ring emoji, wala ring reply. Scene. Lang, natulala ako. Napangiti saglit pero yung ngiting pilit sabay buntong hininga. Grabe naman, bulong ko sa sarili ko. Ako lang pala ang puyat. Pinikit ko ang mga mata ko, pero mas lalo akong napaisip. Naalala ko yung mga araw na nagkakasalubong kami. Yung tipong dadaan siya sa hallway at bigla akong tatahimik, nagpapanggap na busy. Pero ang totoo, sinusundan ko lang siya ng tingin. Yung ngiti niyang saglit lang, pero buong araw ko nang daladala. At ngayon isang good night lang ang kinaya kong ipadala. Ang kapalit, scene,
Napatawa ako ng mahina pero may kurot sa puso. Ano ba to, love story o horror? Habang nakatitig ako sa kisame, dumating yung mga what if. What if nag-reply siya? Siguro ngayon, ang saya ko na. Siguro may spark, kahit konti. What if nag-type siya ng good night din, ingat ka ha? Malamang hindi ko na mapipigilan ang kilig. Pero hindi eh. Wala. Scene lang. At dun ko na-realize. Minsan, yung taong ini-effortan mo, hindi talaga makakaramdam ng kapareho. Hindi dahil masama silang tao, kundi dahil hindi lang talaga ikaw yung laman ng isip nila. Pero kahit ganon, hindi ko siya masisi. Kasi hindi naman natin mapipilit ang puso ng tao. Humawak ako ulit sa phone ko. Binuksan ko yung chatbox, tinitigan ko yung pangalan niya. Nandun pa rin yung mensahe ko, nandun pa rin yung scene. Pero alam mo, may kakaibang pakiramdam. Kahit masakit, kahit nakaka-disappoint, proud pa rin ako. Kasi sa dami ng pagkakataong pinili kong manahimik, ngayong gabi, nagkaroon ako ng tapang. Yung simpleng good night, para sa iba, baka ordinaryo lang. Pero para sa akin, malaking hakbang na yon. Yun yung moment na pinakinggan ko yung puso ko, kahit alam kong baka hindi ito sagutin. Huminga ako ng malalim at pumikit ulit. Siguro, bulong ko, hindi siya yung para sa akin. Pero naniniwala ako, darating yung panahon. Yung panahon na may taong magre-reply, hindi lang ng simpleng good night, kundi magdadagdag pa ng good night din, mahal. Matulog ka na, miss na kita. At doon, dahan-dahan kong pinilit matulog. Pero bago ako tuluyang nakatulog, may isang bagay akong tinanggap na minsan, masakit man, okay lang mabigo. Kasi sa bawat scene, mas lalo mong natututunang maghintay sa taong kayang sumagot ng buong puso. At sa gabing iyon, kahit ako lang ang puyat, kahit ako lang ang nagmamahal ng tahimik, may konting ngiti pa rin sa labi ko. Kasi kahit papaano, naiparamdam ko